Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1176. Dito sa article na to, dinidiscuss ang ibig sabihin ng presumption. Ano nga bang ibig sabihin ng presumption at anong kinalaman nito sa Article 1176? Ano nga ba? O, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1176. The receipt of the principal by the creditor without reservation with respect to the interest shall give rise to the presumption that said interest has been paid. The receipt of a later installment of a debt without reservation as to prior installments shall likewise raise the presumption that such installments have been paid. So, bago natin pag-usapan yung mismong Article 1176, pag-usapan muna natin yung word na presumption kasi binabanggit siya dito eh. So ano ba ibig sabihin ng presumption? Okay. So pag sinabi nating presumption, ito yung legal inference or assumption of a fact or assumption of a fact or assumption of a fact exists based on the known other facts. Okay. Para bang sinasabi dito na base dun sa mga nakikita ko ngayon, ito yung presumption ko. Okay? Ito yung assumption ko ng isang fact dahil base dun sa iba pang facts na involved ngayon sa nangyayari ngayon. Okay? So again, may existence of fact not actually known na na nag-arise from connection with another which is known. Kaya halimbawa, may isang crime scene. Okay? Halimbawa ay pagpasok ko sa isang room, may isang estudyante nakabulagta. Tapos nagkataon may dala akong gunting. Okay, kasi may gugupitin ako sa room. Eh walang tao doon. Siya lang yung estudyanteng nakahandusay. Eh may dugo. Tapos pagpasok ko may gunting ako. Tapos nabutan ako ng isa pang estudyanteng pumasok sa room. So ang presumption doon, ang fact may isang nakahilatang katawan. Tapos ang fact may dala akong gunting. So yung presumption, pagko-connectin yung dalawang fact. Okay? So ang presumption, ang pumatay or ang dahilan kung bakit nakabulag tayong katawan sa sahig ay dahil sa ginawa ko sa kanya. Okay? Kasi yun lang yung known facts eh. Okay? So yun yung presumption. Presumption, may kinalaman ako sa pagkakabulagta ng estudyante na duguan. Okay? So yung inference ng batang nakakita ay ako yung naging reason. So, yung ibig sabihin ng presumption. Okay na? Ayan. So, ngayon, may dalawang kinds ang presumption. Okay? So, ano yung dalawang kinds ng presumption? Number one, we have conclusive presumption. Yan. So, ano ibig sabihin ng conclusive presumption? Kapag ang presumption daw ay conclusive, irrebuttable na siya. Hindi na siya pwedeng maiba. Okay? Irrebuttable kapag may evidence na present, tapos kung may ibang evidence na gustong mang-rebut or baliktarin, hindi na siya admissible. Okay? Sabi yun sa rules of court. Okay? Sa sabi ng rules of court, again, kapag ang presumption ay conclusive na, kapag ang presumption becomes irrebuttable upon presentation of evidence. Upon presentation of evidence. Tapos, pag may iba pang ebidensya na tumataliwas dun sa presumption, hindi na siya admissible. Hindi siya kayang i-contradict ng iba pang evidence. So, cannot be, borrow one, na joke lang. Cannot be contradicted by other evidence. Contradicted. Contradicted by other evidence. Yan. Ngayon, ano naman yung kasunod? Yung isa, disputable. Disputable presumption. Okay?
So ito yung mga presumption na pwede pang baguhin. Okay? Pwede pa siyang i-contradict. So permitted, halimbawa ako, nakita nga ng estudyante na may hawak akong gunting na parang ako yung dahilan kung bakit nawalan ng malay o duguan yung bata. Pwede kong i-dispute yun. Disputable presumption yung nangyari doon sa isang estudyante na nakakita sa akin. So, disputable yun. Kaya kong pinapayagan na mag-present ako ng evidence para makontradict yung presumption na yun. So, disputable presumption. So, permitted to be contradicted. Contradicted. And overcome by other evidence. And overcome by other evidence. So, sabi rin niya ng rules of court. So meron tayong mga iba't ibang example ng disputable presumptions. Halimbawa, kapag ang isang tao nawala for 7 years, hindi alam kung nasan siya, okay? Hindi na matagpuan, hindi alam kung yung whereabouts niya. So the person has been absent for 7 years consecutively. Considered patay na yon. Yun yung presumption. Ang presumption patay na yon kapag 7 years. Except for purposes of succession. Kasi kapag succession na, mag-uusap-usap na ng mga properties, yung mamanahan na, 10 years ang kailangan para masabing patay na siya. So pag hindi siya natagpuan for 10 years, yung location niya hindi alam, ay di ano na siya, dead na. Ang presumption ay dead. Okay? Pero pwedeng i-dispute. Halimbawa, bigla siyang sumulpot. Hindi mo naman pwedeng sabihin conclusive. Eh, anong tawag mo dyan? Yan yung mismong katawan niya. So, disputable pa din naman. O another, halimbawa, kapag ang isang tao naka nakaboard sa vessel, halimbawa nasa isang barko, lumubog yung barkong sinasakyan. Pag hindi siya natagpuan for 4 years, 4 na taon, considered dead na yun. Eh kung dumating siya bigla after 4 years, kumbaga parang biglang nagparamdam, pwedeng ma-dispute yun. Hindi mo pwedeng sabihin, patay na to, hindi ito tao. So, hindi siya conclusive. So, pwede pa siyang makontradict by evidence. At yung evidence mismo, yung tao na. O, di, hindi pa siya patay. So, mababaliktad ngayon yung declaration na patay kasi na-dispute yun by presenting evidence na siya mismo ay buhay. Okay, so maraming mga example tayo ng mga disputable presumptions na nakasaad sa rules of court. So, pwedeng tingnan natin yun. I-check na lang yung Rule 131 ng Rules of Court. Yun yung mga disputable presumption na sinusunod ng korte na kapag ganito nga, ang presumption ay ganito. Unless may evidence to the contrary. Yan. So yun, bakit natin pinag-usapan yan? Kasi itong Article 1176 ay tungkol sa disputable presumption. Ng ano? Yan. Sabi dito, kapag nakatanggap na daw ng bayad sa principal ng creditor na wala siyang ni-reserve para sa interest, ang presumption bayad ng interest. Kasi ang interest ay isang accessory. So interest is an accessory. Okay? Kumbaga, hindi siya mabubuhay pag wala siyang principal. So yung principal, dito yung principal. Sa loan kasi, unang binabayaran muna ang interest bago ito ang principal. So pag tinanggap ni creditor ang kabayaran sa principal, alam niyang hindi pa bayad yung interest, tapos hindi niya ni-reserve yung kanyang right sa interest. So parang nagkaroon ng condonation, okay? Pinatawad yung interest. So ipipresume siya, pero pwedeng disputable naman. Ipipresume ng batas na bayad na rin yung interest. So again, pag tinanggap yung payment for the principal without reservation sa interest, ang presumption bayad na yung interest. Kasi ang nga, unang binabayaran mo ng interest. Pero tinanggap mo yung bayad, okay? Yan. Yun, considered siya as paid. Kasi hindi mababayaran muna ang principal pag hindi bayad ng interest. Kasi nga, inuuna dapat ang interest. Okay, so ang presumption, bayad ng interest kapag bayad na yung principal. Pero disputable. So si creditor, pwede siyang mag-introduce ng evidence na talagang hindi niya pinapabayaran muna yung interest. So pumapayag siya. Pero nireserve niya yung kanyang karapatan sa interest. So hindi pa rin paid. Kasi may evidence na pinresent si creditor. And then, yung pangalawa naman, installment. So meron tayong
Halimbawa, first installment tsaka second installment. Second installment. Ito yung mga staggered payments. So sabi din sa second sentence, the receipt of a later installment of a debt without reservation as to prior installments shall likewise raise the presumption that such installments have been paid. So, halimbawa, ito yung later installment. Tapos ito yung prior. Okay? So, ngayon, example, nangungupahan ako, hindi ako nakabayad ng ng renta para sa month ng July. Tapos, nagbayad ako ng August. Tapos, sabi ni landlady, tinanggap niya, sabi ko, tita, bayad ko sa rent ko ng August ha. Alam ko hindi pa ako bayad ng July eh. Pero ito yung bayad ko ng August. Pag tinanggap niya na hindi niya ni-reserve yung bayad sa July, o sige, parang ganito. O sige, tanggapin ko to pero hindi pa bayad yung July mo Yan. Pag hindi niya ginawa yun, or hindi niya ni-reserve yung kanyang right for prior installment, ang presumption, bayad na. Okay, bayad na yung July na renta. Kung hindi niya ni-reserve. Pero pag ni-reserve niya, kagaya ng sinabi ko, o sige, pero hindi pa bayad yung July mo kukunin ko pa din yun Yan. So, hindi pa rin bayad. So, presumption, paid, unless otherwise hindi, if evidence ay pinakita. Kaya tinawag ay disputable ito. Okay? So, pag paid na si principal, paid na rin ito. Okay? Pag paid na yung later installment, paid na rin ito. Okay? Pero again, both of these are disputable. Basta magpapakita ng evidence itong si creditor na hindi niya naman talaga pinapayagang bayad na. Okay? Ayan. So, yun yung ibig sabihin ng receipt. So, yun. Hanggang dun lang yung ating Article 1176. I hope meron tayong bagong nakuha no, sa video na to. And ulitin mo lang kung sakaling medyo nabilisan ka or meron ka hindi naintindihan. So yun, tinakil natin ng presumption, iba't ibang kinds ng presumption, at ano yung sinasabi sa mismo sa Article 1176. So lagi ko sinasabi sa inyo, mag-aaral mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!